Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po nakatayo ako dyan sa likod and habang pinapanood ko ang ating worship team, kasama na si Kuya Ronnie, talagang ako ay nagpupuri sa Panginoon. Kita niyo yung prompters natin kanina, ang dami na nila, di ba? And God is truly faithful. Hindi lang yun, pati yung kalidad ng ating pag-awit, paganda ng paganda. Hindi ba kayo natutuwa ng ganon? Yeah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Doon natin makikita na talagang ang salita ng Diyos ay gumagalaw sa bawat isa sa atin. Kaya marami dito sa ating Tagalog Church ang nagvo-volunteer sa iba't ibang klaseng ministry na meron ang CCF. At yun po ay isang resulta ng pagkikilala kay Jesus na bilang Panginoon at pagsunod sa kanyang kautusan. At doon ay makikita natin sa buhay ng mga tao, sa buhay ng bawat mananampalataya, lalo na doon sa mga tumutulong sa ministeryo. At sa hapong ito, total, pinag-uusapan na natin ang ministeryo. Yan po ang ating pag-uusapan sa itong hapon na ito, ang ministeryo o yung di palagiang ministeryo ni Jesus. Bakit di palagiang? Mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo yan. Pero bago po yan, alam po ninyo, ako ay, nung aking pinag-aralan itong talatang ito, na masasabi ko napakaigsi lang dahil meron lang 3 verses ito. Mateo 4, mula 23 hanggang 25 lang. Pero kahit ito ay napakaigsi, nag-ubos talaga ako ng napakaraming oras na pag-aralan ito. At medyo nahirapan talaga ako. Kaya ang hihilingin ko sa inyo ngayon ay ipanalangin nyo rin ako habang ako ay nagsasalita dito sa inyong harapan. Na maging tama ang aking paghayag sa salita ng Diyos at hindi lamang mga haka-haka. Pwede nyo ba akong ipanalangin ng ganyan habang ako'y nagsasalita? So, pwede ko hubang anyayahan kayong magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata sa hapong ito, na makikita natin sa Mateo chapter 4, verse 23 hanggang 25. Sabay-sabay po nating basahin yan. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsya, at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling, at sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at mula sa ibayo ng Jordan. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin na kami ay makapagtipon at makapag-aral ng inyong salita. Naway mangusap po sana kayo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Salamat, Panginoon, dahil sa mga katotohanan na aming natututunan dito sa inyong salita. Ang panalangin ko lamang po, naway ito pong mga aral na aming natututunan ay maisabuhay namin. Salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Alam po ninyo itong chapter 4 verse 23 to 25. Tayo po ay nasa huling yugto na nung tinatawag natin na mahabang introduction or yung mahabang pagpapakilala ni Mateo dito sa ating Haring Mesiyas. At sino ba yung ating Haring Mesiyas? Walang iba kundi si Jesus, si Jesu Kristo. Kung maalala ninyo, simula dun sa chapter 1 hanggang itong mga huling verses sa chapter 4,
makikita natin na napakaraming propesiya na ipinakita si Mateo. Para sa anong kadahilanan? Isa lamang ang kadahilanan niya, upang mapatunayan na si Kristo Jesus nga ang tunay na Haring Mesiyas. Kung naalala nyo, doon nagsimula, doon sa kaangkanan ni Jesus, kung saan natin nakita na sa magkabilang panig, sa lahi ni Jose at sa lahi ni Maria, ay nanggaling si Jesus kay Haring David. Ano pa? Yung birheng kapanganakan ni Jesus, na kung saan doon ay napatunayan na si Jose ay hindi ang ama ni Jesus. Sino ba ang ama ni Jesus? Ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu ng Diyos. At pagkatapos noon, nakita rin natin yung pagbisita nitong mga mago, nitong mga pantas. Na noong mga panahon na yon, itong mga pantas na ito, ang siyang mga naghuhubog, no? Naghuhubog dun sa mga magiging future kings, yung mga magiging hari. At itong pagbisita ng mga mago na ito o ng mga pantas na ito ay isang katunayan na tunay nga na ipinapakita na si Jesucristo ang tunay na Haring Mesiyas. At pagkatapos niyan ay ipinakita rin doon yung 4 na heograpikong propesiya na kung saan ay pinakita si Jesus na ipinanganak sa Bethlehem, na siya ay tinawag mula sa Ehipto, na kung saan ay siya ay tinawag din na isang Nazareno, di ba? At hindi lang yun, pagkatapos noon, nakita rin natin yung propesiya patungkol kay Juan Bautista, na kung saan doon ay sinabi na siya ang boses na nagsisigaw doon sa ilang. At yung yung pinakahuling propesiya na ating na pagtuunan ng pansin ay itong tinatawag nilang liwanag na sumilay. At saan ba sumilay itong liwanag na ito? Doon sa lupain ng Zebulun at Naphtali, na kung saan ay tinatawag din nilang Galilea ng mga hentil. At pagkatapos ng mga propesiya na yon, na tuntunan natin kung saan ay sinabi ni Mateo na nag-umpisa na si Kristo sa kanyang paghayag ng mensahe niya. At ano ba ang pinakaunang mensahe ni Kristo nung siya ay naghayag? Ano yung mensahe niya kung naalala nyo pa? Dapat natatandaan nyo pa yan kasi paulit-ulit nating inulit yun, di ba? Sisi kayo. Yun ang unang mensahe na ibinigay ni Kristo Jesus. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, sa wikang Ingles. At pagkatapos niyan, kung naalala nyo pa 2 weeks ago, yung mensahe ni Brother Rico, na kung saan ay may mga tinawag si Jesus, di ba? Tinawag niya yung mga mangingisda at gagawin daw niya silang mangingisda ng tao. At ito yung mga unang disipulo na pinili ni Kristo Jesus. At sa hapong ito na yung ating pag-uusapan. Yung ministeryo mismo ni Jesus. At kung nakita nyo kanina doon sa ating titulo, iniligay ko doon ang di palagiang ministeryo ni Jesus. Siguro iniisip-isip nyo na, bakit di palagian? No? Well, sa wikang Ingles, no, nahirapan actually ako doon sa translation, pero yun ang nakita kong pinakamalapit. Sa wikang Ingles, ang tawag doon ay itinerant. Na ang ibig sabihin ay pagala-gala, hindi naiistasyon sa isang lugar. Pero bago ko pa ipaliwanag sa inyo yan, ibibigay ko muna sa inyo yung ating 3 punto na pag-aaralan natin sa hapong ito. At ito po yung mga yun. Ang di palagiang ministeryo ni Kristo, yung sa kanyang pagtuturo sa sinagoga, yung kanyang pagpapangaral o paghahayag ng ebanghelyo ng kaharian, at yung pinakahuli ay yung pagpapagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Ito po ang di palagiang ministeryo ni Kristo. Bakit nga di palagian? Kung makikita nyo dito sa Matthew 4, verse 23, dun sa unang
sentence na nakalagay dyan. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea. So dito pa lang makikita ninyo na talagang hindi pumuesto si Jesucristo sa isang lugar. Bakit? Nilibot niya ang buong Galilea. Ang ministeryo ni Kristo Jesus ay hindi lamang po nakaistasyon sa iisang lugar. Siya po ay palipat-lipat. At alam po ninyo, itong gagala-gala ni Jesus, yung kanyang pagpalipat-lipat sa pagproklama, sa pagturo, sa pagpapagaling, ito po ay isang misyon na ibinigay sa kanya na dapat niyang tuparin. At siya ay naging focus doon sa misyon na yun. Kaya't ang ginawa niya ay nagpalibot-libot siya sa buong Galilea. Alam niyo po na mayroong 240 bayan sa loob ng Galilea. Ito ay ayon kay Josephus. At dito sa 240 bayan ay mayroon pong 3 milyong katao na nakatira dito sa 240 bayan. Hindi ba't ito ay isang napakalaking sabihin natin na field na dapat ay tamnan ni Jesus ng kanyang mabuting balita? Yan po ang ginawa ni Jesus. Siya ay nagpalibot-libot doon sa Galilea. At kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 9, verse 35, ano ang sabi dyan? Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Ito ang unang-unang ministeryo na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ay nagturo saan? Sa sinagoga. Alam niyo ho ba kung ano ang sinagoga? Madalas natin yan naririnig sa Bagong Tipan, di ba? Sa Lumang Tipan, kadalasan ay templo. Pero pagdating dito sa Bagong Tipan, ay sinagoga. Kaya't nararapat lang siguro na dapat nating maintindihan, ano ba ang isang sinagoga?